Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Miko. Taong 1996, probinsya ng Antique. Ang buhay ay sadyang mahirap ngunit madalas sinasabi natin ang katagang laban lang. Gayunpaman, ano kaya ang iyong gagawin kung nasa sitwasyon ka na halos lahat ay kalaban mo? Magagawa mo pa kayang lumaban o susuko na lamang? Anak ng isang tikasi na sundalo si Miko. Kaya naman inaasahan ng mga magulang na kagaya ng ama. Mamanahin niya ang katikasan nito ngunit kabaliktaran ang nangyari kay Miko. Anak ng teteng naman, Miko. Umayos ka ng postura mo. Para ka namang hindi lalaki kung tumayo eh. Wika ni Tatay Rafi. Hayaan mo na, Rafi. Ilang taon pa lang naman si Miko. Magbabago pa yan kapag nagbinata na. Wika ni Nanay Pamela. Ay naku, Pamela. Ngayon pa lang eh. Gusto kong maayos na ang postura ng anak natin. Ayokong mapagtawanan ng mga kabaro ko. At isa pa hindi ko ring nanaisin na kutyain ng ibang anak natin at baka mapaaway lamang ako. Muling wika ni Tatay Rafi. Napabuntong hininga na lamang ang asawa at kinarga ang anak. Hayaan mo muna si May kung sulitin ang kabataan niya. Wala namang kaso yun kung ano pa ang kasarian niya. Tatanggapin ko yun. Wika ni Nanay Pamela. Nag-iisang anak na mag-asawa si Miko. Kaya naman mahal na mahal ni Nanay Pamela ang anak. Hindi sa akin pwede ang bagay na yan, Pamela. Kasalanan sa Diyos ang pagiging binabae. Wika ni Tatay Rafi. Eto naman, huwag mong husgahan ng binabae. Dahil minsan, mas lalaki pa sila kung magmahal at mag-aruga. Tugon ni Nanay Pamela. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Sa totoo nga, bilib pa nga ako sa mga kagaya nila eh. Pero hindi pwedeng maging gano'n ang anak natin, lalo na't sundalo ako. Wika ni Tatay Rafi. Natahimik na lamang si Nanay Pamela at hindi na lamang nakipagtalo pa sa asawa. Matapos ang araw na yon, palaging tinuturuan ni Tatay Rafi ang anak na maging tikasin kagaya niya. Ngunit likas na lampa at mahinhin ang anak na madalas pagtalunan ng mag-asawa. Hanggang sa tuluyang nagbinata na lamang si Miko ay ganun pa rin ang kilos nito. Ayan na naman si Miko. Anak ng sundalo. Pero daig pa ang babae kung kumilos. Napakahinhin. Wika ni Ado. Kapitbahay ito nila Miko. Narinig naman ni Tatay Rafi ang sinabi ni Ado kaya naman kagad niya itong sinita. Ano naman kung mahinin ang anak ko? May problema ka ba? Baka mamaya, kapag sinuntok kita, mauna ka pang bumulagta eh. Wika ni Tatay Rafi. Natahimik naman si Ado dahil takot ito kay Tatay Rafi. Dali-daling pinapasok si Miko ng magulang at kinausap. Anong gagawin natin, Rafi? Ganyan na talaga si Miko. Tanggapin na lamang natin kung ano siya. Wika ni Nanay Pamela. Natahimik si Tatay Rafi sa sinabi ng asawa. Ngunit binalingan nito ang anak. O ano, Miko? Tatanungin kita at sumagot ka ng diretso sa akin. Lalaki ka ba talaga o hindi? Tanong ni Tatay Rafi.
Lalaki po. Ilang beses ko nang sinagot ang tanong na yan, ma, pa. Ano po bang mali kung ganito ang kilos ko? Tugon ni Miko. Anong mali? Yung sagot mo hindi tugma sa kilos mo. Dahil sinasabi mo palagi na lalaki ka. Pero kilos babae ka. Kung tutuusin mas mahinhin ka pa sa nanay mo. Kasalanan mo ito, Pamela Kung hinayaan mo sana ako noon na disiplinahin niyang si Miko, hindi sana lalaki na ganyan. Wika ni Tatay Rafi. Padabog itong umalis sa tahanan at niyakap naman ni Miko ang ina. Sensya ka na po, ma. Ako na lang palagi yung dahilan ng pagtatalo niya ni Papa. Wika ni Miko. Umiiyak na ang binata ng mga oras na yon. Hindi niya matanggap na siya ang nagiging dahilan ng pagtatalo ng mga magulang. Hindi mo namang kasalanan yun, anak. Sadyang matigas lamang ang puso ng tatay mo at makasarili. Tugon ni Nanay Pamela. Nay, tama naman po kasi si Papa Kahihiyan lang po ako sa pamilya natin, lalo na kay Papa. Isa po siyang matikas na sundalo. Kahihiyan para sa kanya na magkaroon ng isang anak na mahina. Muling wika ni Miko. Sa paglipas ng mga araw lalong lumayo ang loob ni Tatay Rafi sa anak. Madalas itong hindi umuuwi sa tahanan. Ngunit akala ni Miko ay ginagawa yon ng ina dahil kinahihiya siya nito. Pero ang totoo, nais lamang ni Tatay Rafi na umiwas na lamang sa mag-ina upang hindi na niya masaktan ng mga ito. Gayunpaman, ginawa ni Miko ang lahat ng makakaya upang mapatunayan sa lahat na mali sila ng iniisip. Dito na naisipan ng binatang magpunta sa probinsya ng lolo upang magsanay. Isang magaling na antingero ang lolo. Kaya naman alam ni Miko na matutulungan siya nito. Anak, sigurado ka ba talaga sa pasya mong pagpunta sa probinsya ni tatay? Delikado doon at mapanganib. Wika ni Nanay Pamela. Sumingit pa sa usapan na mag-ina si Rapi at sinabihan ng anak. Hindi ka pwede doon at baka ikapahamak mo pa. Lalo na't mahina ka, anak. Wika ni Tatay Rafi. Bahagya namang nasaktan si Miko sa sinabi ng ama. Kahit alam niyang totoo naman ang sinasabi nito. Hindi naman po siguro ko papabayaan ni Lolo, di ba? Tugon ni Miko. Hindi nga. Pero dadagdag ka pa sa alalahanin ni tatay. Kaya mas mabuting huwag ka nang tumuloy at baka magkaproblema pa. Muling wika ni Tatay Rafi. Pilit nitong pinigilan ang anak. Ngunit hindi nagpaawat si Miko. Hindi po ba pwedeng kahit ngayon lang? Suportahan mo naman ako pa. Wika ni Miko. Natigilan si Tatay Rafi sa sinabi ng anak. Makikita ang pagkabalisa sa itsura. Inaalala lang kita, Miko. Kaya kung mamasamain mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. O sige, ikaw ang bahala sa buhay mo. Pero wag na wag kang hihingi ng tulong sa amin ng mama mo. Wika ni Tatay Rafi. Naiyak na lamang si Miko sa sinabi ng ama. At ng araw na yon, umalis na ang binata sa poder ng mga magulang. Sinubukan pa itong pigilan ni Nanay Pamela, ngunit kagad itong niinawat ng asawa. Nais patunayan ni Miko na mali ang lahat ng tingin sa kanya ng mga tao. Mahaba-habang oras din ang binahe ng binata papunta sa probinsya ng lolo. At nang makarating doon, mainit na tinanggap na matanda ang apo.
Maligayang pagdating dito sa ating munting tahanan na po. Kamusta ang biyahe? Napagod ka ba? Wika ni Lolo Gabo. Kaagad namang niyakap ni Miko ang lolo at bumuhos ang luha. Pasensya ka na Hulo ha. Dadagdag pa po ako sa iisipin mo. Pero pangako po, pagbubutihin ko naman ho eh. Wika ni Miko. Ay nako, papasok ka na nga lang at nang makapagkwentuhan tayo. Tugon ni Lolo Gabo. Tinulungan nito ang apo na ayusin ang mga kagamitan. Naghanda din ito ng kanilang makakain. Elo, bakit to ayaw mo na lang umuwi kila mama? Pwede ka naman po dun sa bahay namin ha. Tanong ni Miko. Sayang naman itong tirahan ko kung papabayaan ko lamang. Pwede pa namang pakinabangan eh. Ayoko rin naman na iwanan ng aking mga kabaryo na umaasa sa akin. Ikaw po, bakit bigla mong naisipang umuwi dito? Kahit alam mong delikado dahil sa mga rebelde. Tugon ni Lolo Gabo. Malalim na napabuntong hininga si Miko sa tanong ng lolo. Alam mo naman Pulo na kinukutya ako sa baryo namin, di ba? Dahil mainhin ako at lampa. Gusto ko lang po na maging tikasin kagaya niyo ni Papa. Tugon ni Miko. Yung tatay mo, bakit hindi kanya turuan? Bakit kailangan na ako pa? Muling tanong ni Lolo Gabo. Napakamot na lamang sa ulo ang binata at mapait na napangiti. Elo, sinukuan na po ko ni Papa eh. Hindi na po siya naniniwala sa akin na kaya ko maging matikas kagaya niya. Tugon ni Miko. Bakit hindi mo na lang tanggapin? Ano bang rason kung bakit gusto mo maging matikas? Elo, gusto ko po kasi na matuwa sa akin si Papa eh. At syempre, patunayan sa lahat na mali sila ng iniisip sa akin. Lalaki naman po kasi talaga ako eh. Ewan ko ba kung bakit napakahinhin at lampa ko lang talaga. Alam mo po, kagaya mo mahina rin ako noon. Palagi akong kulelat sa aming magkakaibigan. Nauhuli ako palagi dahil lampa ako at matatakotin. Pero tignan mo naman ako ngayon. Ako na ang isa sa tinitingala ng lahat dito sa ating probinsya. Talaga Hulo? Hindi sa akin nabanggit ni Mama ang bagay na yan eh. Ayoko na nga magkwento po. Tapusin mo na yung pagkain mo at na makapagpahinga ka na. Pag-uusap ng maglolo. Matapos ang araw na yon, sinanay na ni Miko ang sarili na wala sa poder ng mga magulang. Palagi namang nakaalalay sa kanya si Lolo Gabo. Sa unang araw ni Miko sa poder ng lolo, hindi na muna ito nag-umpisa sa pagsasanay. Binigyan ng matanda ang apo ng oras na makapamasyal sa probinsya. At dito nakilala ni Miko ang dalagang si Melody. Anak ito ng isa sa mga kapitbahay ng lolo ni Miko. Inakala nung una ng dalaga, hindi din tunay na lalaki si Miko dahil sa mga kilos nito. Noo, lalaki ako no. Ganito lang talaga ako kumilos pero kaya nga ako nandito eh. Babaguhin ko na yung sarili ko. Pagod na ako mapagbintangan na hindi tunay na lalaki. Wika ni Miko. Namangha naman si Melody sa sinabi ng binata. Ganun ba? Hindi ko talaga alam na lalaking lalaki ka eh. Kasi parang babae ka talaga kung kumilos. Wika ni Melody. Napangiti na lamang si Miko sa sinabi ng dalaga. Hayaan mo na yun.
Hindi lang naman ikaw ang nakapuna eh. Pero kaya nga ako nandito sa poder ni Lolo para mas maayos pa yung mga kilos ko. Pwede pala yun. Sa bagay, tikasin talaga si Lolo Gabo. Kilala dito sa probinsya pero ni minsan, hindi namin narinig ang tungkol sa pamilya niya. Ganun ba? Ang gusto yata ni Lolo, mamuhay kami ng simple at malayo sa kaguluhan eh. Pero kaya nga ako umuwi dito eh. Kasi may gusto talaga akong patunayan. Pag-uusap ng dalawa. Napatango na lamang ang dalaga at buhat ng araw na yon. Naging kaibigan ni Miko si Melody. Palagi niya itong nakakakwentuhan ngunit nang magsimula na ang pag-iensayo ng binata, madalang na lamang silang magkita ni Melody. Ituon mo ang iyong atensyon sa pagsasanay at hindi sa ibang bagay, apo. Alam kong magkaibigan kayo ni Melody. Pero mas makakabuti para sa'yo na layuan mo muna siya. Payo ni Lolo Gabo. Opo Lolo, gagawin ko po yung sinasabi ninyo. Pasensya na ho kayo ha. Si Melody lang po yung kauna-unahang beses na nagtiwala sa akin at naging nag-iisa kong kaibigan eh. Tugon ni Miko. Nauunawaan ko naman ang bagay na yun, apo. Pero pinapaalalahanan lamang kita. Ayoko na magkaroon ka ng distraksyon sa iyong pagsasanay. Dahil ayokong masayang lamang ang lahat ng iyong pinaghihirapan. Pagpapaliwanag ni Lolo Gabo. Tumango naman ang binata at sinunod ang utos ng lolo. Itinuon ni Miko ang buong atensyon sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat para kay Miko dahil mahirap ang pagsasanay na binigay sa kanya ng lolo. Ngunit desidido ang binatang matuto at mapatunayan sa lahat na kaya niyang maging malakas at matikas kagaya ng ama. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy sa pagkatuto si Miko. Tuwang-tuwa ito dahil unti-unti malaki na ang kanyang pinagbabago. Ngunit kahit marami nang natutunan, nagpatuloy lamang sa pag-iensayo ang binata at hindi ito huminto hanggang sa nakita niya na malayong malayo na ang bagong siya kumpara sa dating pagkatao. Ngunit hindi pa handa si Miko na umuwi sa kanila dahil pakiramdam niya hindi pa sapat ang lahat ng nalalaman. Hanggang sa kinausap ito ng lolo at tinanong ang binata kung ano ang plano sa buhay. Gayong malaki na ang pinagbago ng pagkatao. Hindi ko nga po alam, Lo eh. Natatakot po ako na baka husgahan pa rin ako ng ibang tao. Baka isipin nila na ginagawa ko lang to para sa simpatya nila. Wika ni Miko. Ikaw ang bahala, apo. Basta't palagi lamang akong nandito para sa'yo at nakasuporta sa lahat ng gagawin mong desisyon. Tugon ni Lolo Gabo. Napangiti si Miko sa sinabi ng lolo. Ngunit bahagya pa ring malungkot ang binata. Ay, kailan ko kaya maririnig yung mga salitang yan kay tatay? Wika ni Miko. Alam mo, apo, sigurado kong mahal ka ng papa mo. Marahil pinapakita niya sa iyo ang malamig niyang pakikitungo. Pero alam ko sa ikabuturan ng kanyang puso, mahalaga ka sa kanya. Dahil walang magulang na hindi mahal ang kanilang anak, sapagkat sariling dugo at laman nila ito. Wika ni Lolo Gabo. Naluha na lamang si Miko. Pinagnilay-nilayan niya ang lahat ng ginawa sa kanya ng ama simula nang siya'y magkaisip. Dito lamang napagtanto ni Miko na tama nga si Lolo Gabo. Sa paglipas ng panahon,
unti-unting lumaganap ang kaguluhan sa baryo nila Miko. Hinanap kagad ng binata ang kaibigang si Melody nang magsimula ang gera sa baryo. Ngunit huli na ang lahat dahil isa si Melody sa mga napuruhan at namatay. Nakipaglaban si Miko sa mga kaaway na nais sakupin ang probinsya. Kasama niyang lumaban ang lolo. Nang makarating naman kay Tatay Rafi ang tungkol sa kaguluhan sa probinsya, nag-alala ito para sa kalagayan ng anak. Kaya naman wala na itong sinayang na oras at kagad pinuntahan ang kinaroroonan ng anak. Kasama ang ibang mga sundalo, tumulong ang mga ito sa nangyayaring kaguluhan at laking pasalamat ni Tatay Rafi dahil ligtas ang kanyang anak. Gayunpaman, isa si Lolo Gabo sa mga nagbuwis ng buhay at hindi pinalad pa na makaligtas sa kaguluhan. Si Miko ang nagmana ng lahat ng ari-arian ng lolo, kabilang na ang mga pinangangalagaan nitong mga medalyon. Nasa kasamaang palad, hindi tanga ng lolo nang minsan silang tambangan ng mga rebelde. Kung dumating lang sana ako ng mas maaga, nakaligtas sana si tatay. Wika ni Tatay Rafi. Sinisisi nito ang sarili sa pagkamatay ni Lolo Gabo. Ngunit kagad namang tumaliwas si Miko sa sinabi ng ama. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tay. Wala naman pong may gusto na mangyari ang lahat ng to eh. Ipagdasal na lamang natin ang kaluluwa ni Lolo. Ipagpasalamat na lang natin na ligtas tayo. Wika ni Miko. Tinitigan ng maigi ni Tatay Rafi ang anak. Maraming sugat sa katawan si Miko. Duguan ito ngunit nakatindig pa rin. Mahigpit na niyakap ni Tatay Rafi ang anak at napaiyak na lamang. Patawarin mo ko, anak. Dahil sa mga sinabi ko sa iyo noon. Ayoko lang makita kang nasasaktan dahil sa mga panghusga ng ibang tao. Dahil tagos yun sa puso ko. Masakit para sa akin na wala akong magawa para baguhin ka. Dahil para sa akin, yan ang totoong ikaw. Pero maraming salamat sa tulong ni Lolo Gabo mo. Dahil tinulungan ka niya at hindi sinukuan, hindi kagaya ng ginawa ko. Sana anak, mapatawad mo pa ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Wika ni Tatay Rafi. Naging emosyonal ang mag-ama sa nangyari. Hindi makapaniwala si Miko nang marinig ang paliwanag ng ama. Tama nga talaga si Lolo, no? Mahal na mahal niyo nga kami ni Mama. Wala naman po kayong dapat ihingi ng tawad eh. Dahil nga po sa ginawa niyo, nagkaroon ako ng determinasyon para ipakita sa lahat na mali sila ng iniisip sa akin. Ikaw po at si Mama ang naging inspirasyon ko para magbago at nagpapasalamat ako ng labis kay Lolo. Maging kay Melody, na nag-iisa kong naging kaibigan dito sa probinsya. Wika ni Miko. Nang oras na yon, doon lamang nagkaayos ang mag-ama at matapos ilibing ni Lolo Gabo at ng iba pang namayapa. Inayos ng mag-ama ang dapat ayusin. Bumalik sa sariling lugar si Miko at tikasin na ito na siyang kinagulat ng lahat. Kasagsagan din ng panahong yon ang mga balitang may aswang na gumagambala sa baryo. Laking pasalamat naman ni Nanay Pamela dahil ligtas na nakauwi ang mag-ama. Ay nako kayong dalawa. Labis niyo kung pinapakaba. Huwag niyo na akong iiwan ng ganun ha. Hindi ko kakayanin na may isa sa inyo na mawala. Wika ni Nanay Pamela. Maraming salamat. Dahil sa wakas, nabuo na ulit yung pamilya natin. Pero ma, hindi pa po tapos yung misyon ko. Nabalitaan ko yung paglaganap ng patayan dito sa baryo natin. Totoo po ba yun? Tugon ni Miko.
Tumango naman si Nanay Pamela at kwento ang mga kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Simula nang mamatay si Kais ko, marami na ang mga nawawala at hindi na nakikita pa. Malakas ang kutob ng marami na aswang ang may gawa ng mga bagay na yon. Lalo pat wala na ang manunugis ng aswang na si Kais ko. Wika ni Nanay Pamela. Natahimik si Miko. Tumayo ito at tahimik na nag-isip. Hindi naman makapaniwala si Nanay Pamela dahil napakalaki na ng pinagbago ng anak. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Miko na magplano upang malaman kung sino nga ba ang gumagambala sa kanilang baryo. Nag-usisa rin ang binata mula sa mga kabaryo. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nakakaalam kung sino nga ba ang tunay na salarin. Hanggang sa nagpasya si Miko. Nagsagawa ito ng pagbabantay sa gabi upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga patayan. Ngunit biglang naging mailap ang nilalang sa binata. Bigla na lamang nahinto ang patayan sa hindi malamang dahilan. Hindi alam ng binata kung ano ang dapat na gawin. Kaya naman humingi ito ng karunungan sa mga tangan at hindi naman siya binigo ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, habang nagmamasid sa paligid, bigla na lamang narinig ni Miko ang isang malakas na sigaw mula sa hindi kalayuan. Dito nasaksihan ng binata ang pagpatay sa isa nilang kabaryo at nahuli niya ang aswang na pumaslang sa tao. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Meron akong pamilya. Pangako hindi na ako uulit pa. Wika ng aswang na nagpakilala bilang Abeng. Pakakawalan kita. Pero ituturo mo sa akin kung nasan ang kuta ng mga kasama mo. At kung sino nga ba ang tunay na pumapaslang dito sa baryo natin. Wika ni Miko. Natahimik naman ang nilalang na tila nag-iisip kung tama bang suwayin niya at ipagkanuno ang kanilang pinuno. Paano naman ako makakasigurado na hindi mo ako lilinlangin? Tanong ni Abeng. Napangiti naman si Miko at tinitigang maigi sa mata ang nilalang. Mukha ba ako nagbibiro? Seryoso ako sa sinasabi ko at kailanman. Hindi ako bumitaw sa usapan. Kaya sabihin mo na sa akin kung saan nga ba nagtatago ang pinuno nyo nang matapos na ang kaguluhan dito sa baryo. Wika ni Miko. Napanatag naman ang nilalang at siniwalat nito ang lahat kay Miko. Tumupad naman ang binata sa kanilang usapan at tinulungan pa ang nilalang na magtago kasama ang pamilya nito. Dahil alam niyang siguradong hahanapin ito ng mga kalahi sa oras na malamang ipinagkanuno nito ang kanilang kuta. Maraming salamat, Miko. Dahil tumupad ka sa usapan. Sana magtagumpay ka sa misyon mo. Wika ni Abeng. Pero, labis lang ako nagtataka. Bakit mo kailangang patayin yung taong yun? Tanong ni Miko. Dito na inilahad ni Abeng ang pagpipilit sa kanila ni Kaub na pumaslang ng mga tao at ialay sa kanya bilang pagkain. Napilitan lang akong gawin ang bagay na yun, Miko. Simula nang mamatay si Kais ko, maging kami mga simpleng aswang na pagbibintangan dahil kay Kaub. Marami na nga rin sa amin ang namatay dahil sa balik kong pamamalakad niya eh. Alam niya kasing wala kaming laban sa kanya, kaya naman sunod-sunuran kami sa mga nais niya. Pero maniwala ka, Miko. Hindi ko gustong pumatay ng kahit na sino. Nagawa ko lamang yun para isalba yung pamilya ko. Pagpapaliwanag ni Abeng. Ibig sabihin, si Kaub ang namumuno sa inyo. Siya rin ang dahilan ng mga patayan na nagaganap dito sa baryo. Tanong ni Miko.
Ganun na nga, Miko. Kaya umaasa ako sa'yo. Sana matalo mo siya nang sa ganun. Manumbalik na yung kapayapaan sa baryo ninyo. Wika ni Abeng. Napatango naman si Miko sa sinabi ng aswang. Nangako ang binata na magiging ligtas ang pamilya ni Abeng sa lugar na pinagtataguan ng mga ito. Lalo pat protektado niya ang pamilya ni Abeng. Matapos ang gabing yun, umuwi sa tahanan si Miko. Pinaalalahanan ang mga magulang na maghanda dahil maaaring madawit ang mga ito sa magaganap na labanan. Pero anak, paano naman kung hindi ka makaligtas mula sa mga nilalang na yon? Wika ni Nanay Pamela. Matamis nang umiti si Miko sa ina at hinalikan ito sa noo. Pangako ma, babalik ako ng ligtas sa inyo ni Papa. Magsisimula ulit tayo at pinapangako ko, babalik na ang kapayapaan sa baryo natin. Basta, ipangako niyo sa akin na sa pagbabalik ko, nandito pa rin kayo at ligtas ha. Huwag niyo akong alalahanin. Ginagabayan ako ng mga medalyon ni Lolo. Sanay na ho ako sa ganitong misyon, kaya naman hindi na sa akin bago pa na makipaglaban sa mga nilalang na yan. Pagpapaliwanag ni Miko. Kahit papano nakampante ang puso ng mag-asawa. Ngunit naisa na ni Tatay Rafi na samahan ang anak. Ngunit hindi pumayag si Miko. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa kundi suportahan at ipagdasal ang kanilang anak. Nang mismong araw na yon, umalis si Miko ng tahanan. Nagpunta sa kuta nila Kaub. Sinimula ng binata ang pagpaslang sa mga masasamang nilalang. Nakarating sa kanilang pinuno ang kaganapan. Kaya naman mabilis na nagpunta ito sa mga kasama. Galit na galit si Kaub at nagtataka ng labis kung paano natunto ni Miko ang kanilang kuta. Akala mo ba'y magwawagi ka sa iyong pinaplano? Aba syempre hindi ko hahayaang madaig ako ng isang baguhang kagaya mo. Wika ni Kaub. Hindi naman sumagot pa si Miko. Ipinakita nito ang angking kagalingan na ikinagulat ng pinuno ng mga aswang. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Pero nasa iyo ang pagpapasya. Kung nais mong mamatay o sumuko at lumuhod dito sa harapan ko. Wika ni Miko. Ngunit sa halip na makipagkasundo, tinawanan lamang ni Kaub ang binata kaya naman wala nang nagawa pa si Miko, kundi umpisahan ang plano na pagpaslang sa pinuno ng mga aswang. Dali-daling sinugod ni Miko si Kaub. Buong lakas na sinuntok sa dibdib dahilan para mapahiga ito sa lupa. Ngunit kagad namang tumayo ang nilalang at takmang susugod kay Miko. Ngunit mabilis yung naiwasan ng binata. Kasabay ng malakas na sipa sa muka. Natanggal pa ang lahat ng ngipin ni Kaub at halos hindi na ito makatayo pa sa kanyang kinahihigaan. Hindi na pinatagal pa ni Miko ang laban. Dahil nang makita niyang nanghihina na ang nilalang, kagad niyang kinuha ang punyal. Ginilitan ang leeg ng pinuno at pinakita sa lahat ng naroroon ang ulo ni Kaub. Marami ang natuwa sa pagkawala ng pinuno. Dahil sa wakas, malaya na sila. Matapos ang pangyayaring yon, isinabit ni Miko sa isang pinatulis na kawayan ang ulo ni Kaub. Nakalagay ang karatulang. Ito ang bangungot ng kanilang baryo na sa wakas wala na. Labis na natuwa ang mga tao dahil sa wakas magiging payapa ng muli ang baryo, ngunit hindi nila alam kung sino ang tunay na may gawa ng bagay na yon at nagpalaya sa kanila mula sa kasarinlan. Kalaunan, kumalat din ang mga bali-balita na si Miko ang pumalit kay Kaisko.
Napatunayan naman ito ng mga tao ng ilantad at sabihin ng binata ang tunay niyang pagkatao, kasabay ng kanyang pagbabago. Ang dating lalampalampa at mahinhin na binata, ito ang nagbalik ng kapayapaan sa baryo. Kinatakutan ng mga aswang si Miko, buhat nang mapatay nito ang pinakapinuno ng mga aswang. At bukod sa pagiging manunugis, pinasok din ng binata ang panggagamot sa mga nangangailangan. Maraming natulungan si Miko, kaya magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi pa rin niya malilimutan nang minsan siyang bansagan na mabangis na albularyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Guri. Taong 1988. Miaugao, Iloilo. Si Guri ay bunso sa 4 na magkakapatid. Si Arman ang panganay. Ikatlo si Daret. At ikalawa naman si Maylin. Nasa 12 gulang pa lamang si Guri na mga panahong yun. Tigda 2 taon lamang ang agwat nilang magkakapatid. Lahat sila ay nakagisnan ang gawain ng ina na si Nanay Bibing na mabangis na mambabarang. Ayon kay Guri, kayang gawin ng ina ang pangkukulam sa pamamagitan lamang ng tingin. Nakatira ang pamilya ni Guri sa bulubundukin ng Miaugao. Napakatahimik ng tahanan at akalain mong normal na residente. Buwanan namang kung umuwi ang ama ni Guri na si Tatay Elmo. Nagtatrabaho ito sa construction sa sentro ng Iloilo bilang foreman. At dahil may kalayuan ang tahanan, mas pinili ng ama na mangupahan malapit sa pinagtatrabahuhan. Magkakasundo naman silang magkakapatid sa mga gawain, mga hilig at higit sa lahat sila ay mapagkumbaba. Kaya naman ni minsan, hindi nagkaroon ng pagtatalo ang magkakapatid. At kung sakaling hindi man magkaintindihan, hindi ito lumalala. Madalas ay naiiwan si Guri sa tahanan, sapagkat ang mga kapatid ay naroon sa lupain at nagbabantay ng mga pananim na kalabasa, pakwan at mais. Kung minsan ay nag-uusap ang magkapatid sa tuwing may bumibisita na hindi kilala, alam na nila ang pakay nito. Lalo na kung pasikretong nakikipagtalakayan kay Nanay Bibing. Mamayang gabi huwag niyo munang iistorbohin si nanay. Alam niyo na, may gagawin yan. Wika ni Arman. Kuya, hindi pa po ba titigil si nanay sa ginagawa niya? Mabubuhay naman tayo nang hindi umaasa sa barang Tugon ni Maylin. Shh! Hinaan mo lang yung boses mo. May mga taong napapadano. Baka marinig ka. Sita ni Daret. Sinabihan ko na si nanay pero ang sabi niya, sakit daw yung pagiging mambabarang Hindi siya mapakali kapag hindi nagpapakawala ng kulam. Mababaliw daw siya pag nangyari yun. Tugon ni Arman. Sa hindi nakakaalam, totoo ang mga sinasabi ni Arman, sapagkat ang pagiging mambabarang ay humahantong sa pagiging sakit. Hindi ko lamang sigurado kung dahil lamang ito sa emosyon o kaya sa sumpa. Pero lahat ng nakilala kong mambabarang, sinasabing hindi na gusto ang ginagawa nila. Dikta na lamang ito ng katawan at kung magbago man, babalik at babalik pa rin ang diwa ng pagiging mangkukulam. Balik tayo sa kwento. Bagaman walang nagiging opinyon si Guri sa usapan ng magkakapatid, mausisa naman ito. Kahit inaabisuhan siya ni Arman na wag panoorin ang ginagawa ng ina, talagang likas sa kanya ang pagiging makulit. Bigla na lamang itong nawawala. Hindi alam ng mga kapatid na nasa sulok lamang siya ng silid at nakatago.
kitang-kita ni Guri ang lahat ng ginagawa ni Nanay Bibing. Minsan, may sinisindihan itong kandila na kulay itim. Hindi niya alam ang eksaktong bilang, basta may kakaibang guhit sa lapag. Ngunit kadalasan, nagdarasal lamang ito at kumukumpas ang mga kamay. Sa tuwing nakikita yon ni Guri, bigla na lamang siyang nahihilo at tila umaalon ang paningin. Lalo na nung hinanda na ni Nanay Bibing ang palaka at daga. Pinutulan ito ng ulo at biriyak ang tiyan. Pagkatapos, nilagyan ng hindi niya matukoy na kung anong tangkay. Hanggang sa itinapat ni Nanay Bibing ang dugo ng hayop sa bibig. Napapikit na lamang si Guri, ngunit bigla na lang may humablot sa kamay niya. Ano bang sabi ko, Guri? Di ba ang sabi ko? Huwag mong panoorin ang ginagawa ni Nanay. Halika nga dito. Ikaw talaga napakakulit mo. Wika ni Arman habang pingot ang tenga ni Guri papunta sa kusina. Aray! Aray kuya, aray! Ang sakit naman. Pasensya na. Gusto ko lang talaga malaman yung ginagawa ni Nanay. Tugon ni Guri. Yung pagkahumaling mo sa ginagawa ni Nanay, pinapahiwatig mo na yun din ang gusto mong tahaking landas ah. Gusto mo bang maging katulad ni Nanay? Tanong ni Arman. Napatahimik naman ang bunso. Dagdag pa ng panganay. Isot pa siya at bilang nakakatanda, kailangan niyong sundin na huwag tularan ang ina. Oo na kuya. Lagi mo namang sinasabi yan eh. Susundin ko naman po yan. Pero matanong ko lang kuya, may alam ka ba sa paraan ni Nanay? Tanong ni Guri. Sa pagpapatuloy ng bata, inilahad niya ang mga nakita kay Nanay Bibing. Detalyado at gustong malaman kung ano ba yun at bakit may daga at palaka. Dito tayo sa labas at baka makisali yung dalawa pa nating kapatid. Matanong din yung mga yun eh. Ay, nilalagyan ng tangkay ang tiyan. Dahil yon ang kaukulang mangyayari sa biktima. Babara at maninigas ang sikmura niya. At katagalan mamamatay. Kaya ininom ni Nanay yung dugo dahil isa yung ritual bilang katuparan sa pagpapabisa ng bara. Ngayon, kontento ka na ba? Wika ni Arman. Natulala at binalot ng kilabot si Guri. Yun pala ang dahilan at bisa sa ginawa ng ina. Napatango na lamang ang bata at hindi na muli pang nagsalita pa. Ilang araw ang nakalipas. Merong bumisita sa kanila. Isang tanod at mag-asawa. Sa hindi malamang dahilan, nagmamadaling nagtago si Guri malapit sa mga ito at nakinig sa pinag-uusapan. Hanggang sa, Ha? Anong sabi niyo? Anong kulam? Meron bang kinulam? tanong ni Nanay Bibing. Ayon sa mag-asawa, nagbatawa sila sa manggagamot. Mambabarang ang lumabas at ikaw ang tinuturo. Totoo ba ito, Bibing? Tanong ng tanod. Teka, ano bang nangyayari? Bakit nyo naman ako pinagbibintangan? Ano bang alam ko dyan? Sandali nga. Marunong akong manggamot pero hindi ako nangkukulam. Ano bang nangyayari? Muling wika ni Nanay Bibing. Nakaratay ngayon ang tatay ko. Hindi na makatayo. Hindi makakain at hindi din makadumi. Palaging sumasakit ang tiyan at nang ipatingin namin sa doktor. Normal naman. Kaya pinatawas namin. Ikaw ang kumukulam ayon sa manggagamot. Ang sabi niya, puntahan namin ang nagngangalang Bibing. Wika ng babae. Pambihira. Sino man niyang pinuntahan niyo? Malamang may sama ng loob yan sa akin. Abay masubok nga. Dalhin mo dito ang tatay mo. Tingnan natin kung kaya ko bang gamutin. Tugon ni Nanay Bibing.
Baka naman tama si Bibing. Manggagamot talaga yan Kaso hindi kilala. Dati ang manghihilot Pasensya na Bibing Alam mo na trabaho namin ang kapayapaan. Kayo na ang mag-usap at aalis na ako Mungkahi ng tanod. Nanatili sa tahanan ang mag-asawa. Narinig ni Guri ang pag-uusap ng mga ito na dadalhin ang pasyente sa kanilang tahanan. Nagtaka noon ang bata. Alam niya sa sarili na hindi naman manggagamot ang ina. Kaya naman ang dumating si Arman ay kagad niya itong tinanong. Dali-dali namang tumugon si Arman na totoong manggagamot ang ina noong kabataan. Ngunit ng mga ibang bayan, pagkabalik ay mangkukulam na ito. Base sa kwento ng ama. Napansin ni Guri na problemado si Nanay Bibing. Balisa at panay angat ng tingin sa bakuran. Hanggang sa pinuna ni Darit si Guri at sinabing, tigilan na ang pagmamasid sa ina. Dumadagdag pa si Arman at pinalapit si Guri sabay pingot sa tenga. Pinagalitan siya ng kuya at sinabihang matulog na. Hindi naman nasumagot pa si Guri. Ngunit hindi siya mapakali. Nagkunwari itong natutulog ngunit nakadilat pa din ng mga mata. Ilang sandali pa. Nang maramdamang tulog na ang mga kapatid, lumabas siya ng silid. Hanggang sa tuluyang lumabas ng tahanan. Nakita niya si Nanay Bibing. May kung anong hinuhukay sa halamanan at pagkatapos, may kinuhang basang tela sa lupa. O Guri, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Nanay Bibing. Nakaamoy ng napakabaho si Guri at sigurado siya sa sarili. Galing yun sa basang-basahan na bitbit ni Nanay Bibing. Si Guri na mga panahong yun ay nasa labas, sa gilid ng bintana at hindi makatugon sa tanong ng ina. Nagdahilan na lamang ito na naglalaro pa siya. Hanggang sa tinapik ng ina ang balikat ni Guri, sinabi na may kailangan pa siyang gawin. Naglakad ang ina papunta sa likod bahay. Pasimple itong sinunda ni Guri. Nagtago at nasilayan ang ina na nilalapag sa lupa ang tela. Binuklat at bumungad sa kanya ang patay na dagat palaka. Hinalukay ni Nanay Bibing ang tiyan ng labi ng mga ito. Dinukot ang tangkay na nakabaon. Nang matapos ay sinunog ng ina ang dalawang tangkay maging ang labi ng palaka at daga. Kinabukasan, dumating ang mag-asawa. Dala ang ama na nakasakay sa wheelchair. Sobrang payat. May ilan pang kasama bilang alalay sa pasyente. Dito nakita na magkakapatid ang kagagawa ng ina. Pinahiga naman ni Nanay Bibing sa papag ang pasyente at may kung anong ginagawa. May pinahid sa tiyan at ilang sandali lang. Nagsindi ng puting kandila. Sa hindi malamang dahilan, biglang nainis si Arman. Tila nagalit habang nanonood. At panay ang bitaw ng mabigat na salita. Mapanganib ang ginagawa ni Nanay. Maaaring magkagulo dahil dyan. Wika ni Arman. Ano bang nangyari sa'yo? Ginagamot lang naman ni Nanay yung kinulam niya. Tanong ni Daret. Hindi yun ang punto ko. Sa oras na malaman niya nang nagpakulam, siguradong babalik din yun. Nakita mo naman na binayaran na si Nanay, di ba? Isipin mo, anong mangyayari ngayong pinagaling niya ang kinulam niya? Tugon ni Arman. Hindi nakapagsalita si Daret habang si Maylin naman. Tila wala lang. Kalmado habang nanonood. Hanggang sa... Abay, tama nga kayo at binabarang ang lalaking ito. May kagalit kayo na malapit lang sa buhay nyo. Kilatisin nyo ito kung sino. Teka, may kilala ba kayong Susan? Siya ang nakikita ko sa tawas. Siya ang nagpapabarang sa pasyente.
Wika ni Nanay Bibing. Gulat na gulat ang mag-asawa. Napahawak pa sa dibdib yung babae at huminga ng malalim. Habang ang magkapatid naman, nakita nilang lumingon sa kanila si Nanay Bibing. Halatang nag-aalala. Anong ginagawa ni Nanay? Pinagsabong pa. Dapat hindi ka na lang sana nagsumbong na eh. Mahinang wika ni Arman sa mga kapatid. Ano ba kuya? Tumahimik ka nga dyan. Tugon ni Daret. Opo, Aling Bibing. Kilala po namin si Susan. Pinsan ko na nakaalitan ni tatay noon. Wika ng babae. Hindi ako sigurado ha. Pero ito ang lumalabas sa tawas at pangitain ko. Maiging wag nyo na lang gambalain. Pagagalingin ko na lamang ang pasyente. Tugon ni Nanay Bibing. Hanggang sa sinabi nito na magaling na ang ama ng babae. Nagbulungan ang mga kasamang alalay ng mag-asawa na tila may pagdududa sa sinabi ng ina. Nang abutan ng salapi si Nanay Bibing bilang kabayaran, hindi naman niya ito tinanggap. At pag-alis ng mga tao, kinausap niya silang magkakapatid. Arman, kayong tatlo. Maaaring alam nyo na ang nangyayari. Hindi ko pwedeng baliktarin ang lahat dahil may kasama din silang manggagamot. Yung matanda na kunwari alalay, kilala ko siya at kilala niya din ako. Kung wala akong gagawin, paghihinalaan nila ako ng tuluyan. Pagpapaliwanag ni Nanay Bibing. Nay, nakuha ko naman yung diskarte mo. Pero paano na yung nagpakulam ngayon? At sinumbong mo pa? Hindi kaya balik ang ganun? Hindi mo ba naisip na baka isiwalit niya kung sino ka? Tugon ni Arman. Hindi kagad nakasagot si Nanay Bibing. Napatingin sa isang banda tapos ang likot ng mga kamay. Hanggang sa, Huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi tayo aabot doon. Ako na ang bahala. Sige na't bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. wika ni Nanay Bibing. Napapaisip noon siguri kung anong gagawin ni Nanay Bibing. Dahil walang kasagutang pumapasok sa mura niyang isipan. Napili niyang magtanong sa nakakaalam na si Arman. Kasalukuyan sila noong papunta sa bukirin. Kahit galit ang mukha ng panganay na kapatid. Kuya, anong gagawin ni nanay? Ano po bang ibig niyang sabihin na siya na ang bahala? Tanong ni Guri. Kung hindi ako nagkakamali, kukulamin ni nanay yung nagpakulam sa pasyente. Nang sa ganun, wala itong gagawin sa atin. Nasisigurado ko ring papatay ni nanay si Susan. Lalo na't alam niya na masama siyang tao. Lahat ng nagpapakulam kay nanay, walang hinahangad kung hindi sariling kapakanan. Masama at dapat nang mamatay. Ay, ewan ko ba Guri. Lalabas pa rin ang katotohanan kahit anong tago niya eh. Kahit anong gawin ni nanay, lalantad at lalantad din ang katauhan niya hindi katagalan. Kailangan natin yung paghandaan. Pagpapaliwanag ni Kuya Arman. Pagsapit ng hapon, habang pauwi ay nagtataka ang magkakapatid dahil maraming tao sa tahanan. Nagmamadali silang tumakbo pa uwi hanggang sa naabutan nila si Susan kasama ang dalawang anak. Sigaw ng sigaw at sinasabing traidor si Nanay Bibing. Naroon din sa labas ng tahanan ang mga kapitbahay at nakikiosyoso. Sumagot si Nanay Bibing at sinabing wala siyang kinalaman at hindi siya mambabarang. Anong hindi? Sino yung pinuntahan ko dito? Hoy mga kapitbahay, mangkukulam si Bibing. Demonyo siya. Wika ni Susan. Baliw na ata tong babaeng ito. Ipapapulis kita. Sige,
Kung ano na pang sinasabi mo. Hoy, hindi nga kita kilala. Tugon ni Nanay Bibing. Inawat ng mga kapitbahay si Susan. Pinapalis sa lugar at sinasabing wag doon manggulo dahil hindi mangkukulam si Nanay Bibing. Dito gumaan ang pakiramdam ni Guri. Akala niya ay mapapaniwala na ni Susan ang mga kapitbahay. Ay, salamat sa inyo ha. Hindi ko kakilala yun eh. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang dumating dito at nag-e-eskandalo. Wika ni Nanay Bibing. Hayaan mo na yon, Aling Bibing. Parang yun yata yung tindera sa palengke na sobrang sungit eh. Baka nabaliw na, Aling Bibing. Tugon ng kapitbahay. Kinagabihan, napakatahimik ng tahanan na tila may kakalibing lang na miyembro ng pamilya. Nakasimangot ang muka ng magkakapatid, habang puyat naman ang itsura ng ina. Habang nasa sala, naglakas loob si Arman na punahin ang nangyari kanina at sinabing, kamuntikan pang magkabulgaran. Sinabi ko namang ako na ang pahala. Hindi ako kayang mabunyag ng kung sino lang. Pinaghantaan ko ang pagdating ni Susan. Kayong apat, bukas ako sa inyo at ayaw kong magtago ng sikreto. Minanipula ko ang mga kapitbahay natin. Hindi sila maniniwala. Arman, at kayong tatlo, hindi nyo alam kung ano pa ang mga kaya kong gawin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nananatili akong mabuting tao. Pinapakita ko yun sa iba upang maging huwaran tayo sa paningin nila. Ito ang buhay ng isang mambabarang mga anak. Hindi ko pinipilit na sundan nyo ang yapak ko. Pero ang ipinapaintindi ko lang sa inyo, na dati pa nasakit ang pagiging mangkukulam. Dapat nyo itong malaman at paghandaan. Hayaan nyo. Mula ngayon pipiliin ko na ang taong kukulamin ko. Hindi na ako basta-basta susunod sa kung sinong gustong magpakulam. Kikilatisin ko muna. Naway maging maluwag na ito sa inyong pakiramdam. Mahabang pagsasalaysay ni Nanay Bibing. Wala nang ni isang nagsalita sa magkakapatid. Naging iba na ang pamamaraan ni Nanay Bibing. Hindi na ito basta-bastang nangkukulam. Inaalam muna ang dahilan bago paunlakan ang mga taong magpapakulam. Pero bago ito nangyari, nasaksihan mismo ni Guri kung paano binarang ng ina si Susan. Bituka ng manok ang ginamit. Nagpakatay ng manok si Nanay Bibing kay Arman. Nagtataka pa si Guri nang sabihin ng ina na huwag itapon ang bituka at sa halip ibigay sa kanya. Nilagay ito ni Arman sa isang supot at dinala sa sementeryo. Pinaliwanag naman ni Arman na yung bituka ng manok ay tinanim ng ina sa bakura ni Susan. Kaya naman pala panay ang bisita ng anak ni Susan at sinasabing patawarin na ang ina. Hindi na ito makadumi at malapit ng mamatay. Panay pa rin ang pagtanggi ni Nanay Bibing noon. Inabisuhan pa ni Arman na itigil na lamang ang sumpa subalit. Nararapat lang yun sa kanya, anak. Wika ni Nanay Bibing. Walang nagawa ang magkakapatid hanggang sa nabalitaan na lamang. Patay na si Susan. Nanatiling tahimik ang magkakapatid pero mula noon, malaki ang pinagbago ng ina. Bagaman sinabi nitong sakit na ang pagiging mambabarang, pero masasamang tao naman ang pinupuntirya. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa rin si Nanay Bibing. Pero hindi na alam ni Guri kung ano ang ginagawa ng ina mula nang makapag-asawa. Hindi niya rin alam kung sino ang sumunod sa ina. Idiniin din ni Guri na kahit nagkaroon siya ng interes noon at kahit natuto itong mangkulam, hinding-hindi pa rin niya sinundan ang yapak ni Nanay Bibing. Lahat ng ito ay dahil lamang
sakit, ang pagiging mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.